kalikasan. Smoke-free ang hangin at paligid na malinis. Smoke-free sa awit na ito'y pinababati. Smoke-free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke-free ang hangin at paligid na malinis. Smoke-free sa awit na ito'y pinababati. Smoke-free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke-free. Good afternoon po sa inyong lahat. TunePocket.com. Para sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Balitang National, Probinsya, Sports and Showbiz, and syempre ang Balitang Kalusugan. Ngayong araw na Martes, July 14, 2026. Para sa unang balitang nasyonal, itinuring ng National Bureau of Investigation na seryoso at totoo ang umano'y assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Lotok ay kabilang sa mga saksi ng prosecution sa ikaapat na artikulo ng impeachment kaugnay ng grave threats laban sa Pangulo. Sa isang online media briefing noong November 23, 2024, sinabi umano ni Duterte na nakahanap na siya ng taong papatay kay Marcos. First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Noong panahon niyon, pinamunuan ni Lotok ang Cybercrime Division ng NBI. Anya, bago nila itinuring na credible ang mga pahayag ni Duterte, sinuri nila ang nilalaman and konteksto ng mga sinabi nito, pati ang reaksyon ng mga taong tinutukoy niya. Dagdag pa ni Lotok, isinama rin ng NBI sa kanilang pagsusuri ang naunang pahayag ni Duterte noong October 18, 2024, kung saan sinabi ring gusto niyang pugutan ng ulo si Marcos. Ipresenta rin ng House Prosecution Panel ang testimonya na nagsasabing natuklasan ng NBI prima facie evidence na may tinatawag na reasonable certainty of conviction laban kay BP Sara kaugnay ng kanyang banta. Tinanong ni Presiding Officer Senator Francis Escudero kung may sapat na batayan para magsampa ng reklamo. Sagot ni Lotok, yes. Marin din tinanggi ng depensa sa pangunguna ni Attorney Mark Benluan na nag-utos si Duterte ng pagpatay sa Pangulo, maghain sila ng ebidensya para patunayang walang basihan ng akusasyon. Ipresenta rin ng House Prosecution Panel ang testimonya ng nasasabing natuklasan ng NBI ang prima facie evidence na may tinatag na reasonable certainty of conviction laban kay VP Sara kaugnay ng kanyang banta. Para sa pangalawang balitang nasyonal, inihayag ng Philippine National Police na maaari nang bumiyahe si Senator Rodante Marcoleta matapos gumaling mula sa mild pneumonia at alta presyon. Gayunman, mas nais ng PNP na hintayin ang pagtatapos ng 7 araw na antibiotic treatment ng senador bago ito ihatid sa Sandigan Bayan matatapos ang kanyang gamutan sa Miyerkules, Hulyo 15. Ayon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng Internal
Internal Medicine ng PNP General Hospital, makakabiyahe na si Marcoleta ang anumang oras, ngunit mas mainam na makompleto muna ang iniinom nitong gamot para sa kanyang kondisyon sa baga. Matatanda ang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at batok habang sinasagawa ang booking procedure kasunod ng kanyang pag-aresto noong July 6 kaugnay ng kasong plunder. Nagkaroon ng mild pneumonia si Marcoleta habang nakakonfine bagamat stable na ang kanyang blood pressure na nasa 130/90 batay sa pinakahuling pagsusuri. Kapag naiharap si Marcoleta sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, inaasahang maglalabas ang korte ng commitment order, hindi naman makapagbigay ng eksaktong araw at oras si Bayani sa paglilipat kay Marcoleta sa kustodiya ng DJMP. Ang tatlo niyang kapwa-akusado ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Karagdagang balitang nasyonal, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling ng House Prosecution Panel na gawing mas maaga sa schedule ang pagtistigo ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi dapat ang isang pinuno ng ahensya ng gobyerno ang magdidikta kung kailan siya harap sa impeachment court. Ito ay matapos hilingin ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor sa impeachment court na payagang tumistigo si Matibag ngayong araw. Sa isang liham ni Matibag na ipinadala sa House Prosecution Panel noong July 10, sinabi niyang dadalo siya sa isang summit tungkol sa scams at transnational organized crime sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police sa July 21 at 22. Dahil dito hiniling niya na may sagawa ang kanyang pagtistigos sa mas maagang petsa na angkop sa House Prosecution Panel o bago sumapit ang July 20. Tumutol naman ang defense team at iginiit nitong may umiiral na patakaran sa pag-schedule ng testigo at kailangan din itong magkaroon ng sapat na panahon upang makapaghanda para sa cross-examination. Hiniling din ng defense team ang copy ng imbitasyon ni Matibag sa summit at ang kanyang travel authority. Dahil dito, ipinagpaliban muna ang impeachment court at ang pagresolba sa hiling habang hinihintay ang mga dokumento. Karagdagang balitang nasyonal, nilinaw ng Department of Labor and Employment Secretary Francis N. Tolentino na ang implementasyon ng wage hike sa National Capital Region ay nakatakdang ipairal sa July 25. Ayon kay Tolentino, ang petsa ng implementasyon ng aumento sa sahod ay kasunod ng opisyal na paglalathan ng NCR Wage Order number 27 July 9 na nagkaloob ng minimum wage workers ng 85 pesos na increase sa kanilang arawang sahod at itinuturing na pinakamalaking single daily wage adjustment na pinairal sa Metro Manila. Aniya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghusayin ang kalidad ng buhay para sa manggagawang Pinoy, ang wage increase ay ipapatupad sa dalawang tranches. Ang unang tranches ay nasa 60 ay magiging epektibo sa July 19 habang ang ikalawa naman nasa 25 pesos ay ipaiiral sa January 20. Sanhi upang ang daily minimum wage para sa non-agricultural workers ay pumalo na sa 780. Samantala ang daily rate naman ng manggagawa sa agrikultura, serbisyo at retail shop na may 15 o counting manggagawa ay manufacturing firms may mga trabahador na mas mababa sa 10 regular na manggagawa ay papalo na sa 743 pesos. Inirekomenda
Isinagda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide laban kay dating Ateneo de Manila University men's basketball head coach Tab Baldwin at 7 pang-opisyal ng kupunan. Kasunod ang pagkamatay ng student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adile noong June 8 sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang din sa mga inirekomendang sampahan ng kaso ay ang assistant coaches na sina John Jacinto, Dean Castaño, Sandro Soriano at Buboy Domingo, strength and conditioning coaches na si CJ Ilumba at Grant Burns, at physical therapist na si Jeric Reka. Pinagsampahan din ng kasong simple negligence resulting in 2 counts of homicide laban sa may-ari ng resort na si Francisco at Frederick Subia, resort manager na si Yeda Robio at Ateneo Athletic Director M. Fernandez. Ayon sa NBI, si Baldwin umano ang nagplano at nanguna sa isinagawa ng sea drill bagamat alam ito ng mga ilang manlalaro at hindi marunong lumangoy. Nagbigay lamang ito ng babala tungkol sa reef current at hindi naglaan ng life vest, lifeguards o nakatabay na rescue at medical personnel. Ang NBI may kakulangan sa mga hakbang sa kaligtasan na humantong sa pagkamatay ni Bartemonia at Adile. Nakasaad sa reklamo na kabilang sa mga complainant ang ina ni Baterbonia na si Rubelin at ang Embassy of Nigeria at ang NBI. Samantala, inirefer ng NBI sa Department of Interior and Local Government ang administrative complaint laban sa posibleng responsibilidad ng opisyal, Municipality of Dipakulaw, Aurora, Business Permit and Licensing Officer, Municipal Tourism and Cultural Development Officer, and Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office Head. Karagdagang balitang nasyonal, kwestiyon ng mga nagpaparehistro ng sasakyan ang panibagong 60 pesos na binabayaran nila sa registration na walang resibo bukod sa mandatory third-party liability o TPL insurance. Ayon sa grupong motorista laban sa anomalya, sinabi umano sa kanila ng taga-LTO na ang naturang 60 pesos ay para sa Certificate of Validation of Insurance na mariin nilang itinututulan. Pinatanggal ng gobyerno ang 99 pesos na sinisingil ng Stradcom para sa interconnectivity, subalit napalitan naman ito ng 60 pesos na hindi naman nakalagay sa resibo. Kinundi na rin ng Manila ang MLA ang umano'y kawalang aksyon ni Insurance Commissioner Reynaldo Regalado sa paulit-ulit nilang reklamo laban dito, kaya nananawagan na sila kay Transportation Secretary Giovanni Lopez para ito ay imbestigahan. Hinamon din nila si Regalado na ipatigil ang ganitong sistema ng dagdag singil sa insurance na umaabot sa halos 1 billion peso collection na walang proper accounting sa pamahalaan. Nagbanta rin ng MLA na kakasuhan sa Office of the Ombudsman si Commissioner Regalado at LTO officials kapag nagpatuloy ang ganitong sistema. Aabot sa 3,000 Malabueño ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas na ipinamahagi sa pangunguna First Lady Lisa Araneta Marcos at Malabon City Mayor Janice Sandoval sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Kabilang sa mga tumanggap sa unang tranche ang programa ng mga persons with disabilities at iba pang kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay Sandoval, mahalaga ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapalawak ang paghatid ng tulong at mapalakas ang mga programa sa food security. Bahagi ng pamahagi ng bigas, bawat bayan makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund mula nang inulunsad ito noong May 6, nakapagmahagi na ang lungsod ng 15,700
rice pack or 76.59% ng target na 20,629 beneficiaries sa unang tranche. Naunang beneficiary na ang ambulance vendor, mangingisda, barangay tanod, pedicab drivers at operators, solo parents at dating beneficiaryo ng 4-piece, barangay health workers, fire volunteers, job order, and casual employees. Music for videos and media projects. Time check, it's already 12:36 or 36. Para sa karagdagang balita, sa probinsya naman po tayo, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Nababahala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na malaki ang posibilidad na magkaroon ng explosive eruption o malakas na pagputok ng Mount Mayon sa Albay matapos ang panggagalit nito nang umaagos ang lava at magbuga ng mga abo at nasa 13,128 toneladang asupre kada araw na pinakamataas na naitala sa loob ng 26 years. Sa ulat ng PBOX, nagbuga ang abo ng Bulkan Mayon at nagkador ng pagdaloy ng lava sa may Basud, Bunga at Miisigalis kahapon. Kinakitaan din ito ng pagluwa ng volcanic ash, mga bato at gases o pyroclastic density current. Sa loob ng 24 oras na obserbasyon, kahapon ay bumaba sa 5,840 tons sulfur dioxide emission, pero ayon sa PBOX ay lubha mataas pa rin ito habang nasa taas sa 92 volcanic earthquakes at 299 rockfall events ang naitala at nakitaan ng pamamaga ang katawan ng bulkan. Binigyan din ng PBOX na kapag nagpatuloy pa sa mataas na aktibidad, ang bulkan ay naroon ang posibilidad ng malakas na pagputok. Pinangangambahan pa na magkaroon ng mas malaki ang volume at malayo ang mararating ng pyroclastic density current o uson, mas marami ang tipak ng bato na ibubuga, palabas ng crater na tinatawag na ballistic projectiles, mas marami at makapal na abo ang pwedeng bumagsak sa paligid ng bulkan. Ipinahanda ng PBOX ang lahat na kapag patuloy na tumaas ng parameters na inoobserbahan ay baka itaas na rin ng PBOX ang estado nitong Alert Level 3 patungo sa Alert Level 4. Ayon kay Doreen Abilinde, Senior Science Research Specialist ng PBOX Linion Hills Observatory Station sa Legazpi City, mula 6:25 ng umaga kahapon hanggang tanghali ay nagkaroon ng serye ng panakanakang maliit na strombolian eruption at lava fountaining dahilan para rumagasa ang pyroclastic density current pababa at pagbuga ng abo na bumagsak sa bayan ng Santo Domingo, Malilipot at Bacacay. Ilang residente na nasa loob ng 7 to 8 kilometers ranges ng bulkan ang nagkwento na kapag gabi at tahimik ang baligid ay malakas naman nilang naririnig ang dagundong o paghugong sa loob ng Bulkan Mayon na nagdudulot sa kanila ng takot at pangamba. Karagdagang balitang probinsya, pumalo na sa 20 katao ang naitalang nasawi habang 16 katao naman ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Inday na may kasamang habagat ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa report ng tanggapan ng NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabriros, ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi ay mula sa Sarangani kung saan 10 rito ay mula sa bayan ng Malapatan. Nasa 9 na katao ang nasugatan, 2 rito sa Baguio City habang tig-isa sa Torrejos, Marinduque, Jose Abad Sandos, Davao Occidental at Malapatan. Sarangani, 4 ang nasugatan din mula sa Calanugas, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sinabi ni NDRRMC na patuloy ang rescue operation sa 16 pang nawawala sa landslide at flashlight. Naitala naman na 146,000 na pamilya
o kabuuang 654,000 individual ang naapektuhan sa mga riyon na hinagupit ng bagyong Inday at Habagat. Samantala, libong residente ang naapektuhan ng matinding pagbaha at landslide dulot ng malalakas na pagbuhos ng ulan. Pocket.com. Karagdagang balitang probinsya, 3 miyembro ng pamilyang nasawi makarang aksidenteng makuryente sa bayan ng Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Ang mga nasawi ay kinilalang si Alfredo Costales Jr., 36 years old, padre de pamilya, misis nito at ang kanilang grade 5 na anak na lalaki. Sa ulat ng Nueva Vizcaya Police, nangyari ang insidente sa loob ng banyo o paliguan ng pamilya Costales sa nasabing lugar. Sa pahayag ng kapatid na lalaki ng padre de pamilya, nagulantang na lamang umano siya nang bumisita sa tahanan ng mga biktima na walang sumasagot sa kanila. Nang tunguhin niya ang likuran ng bahay ng pamilya kung saan naroon ang banyo ay laking pagkabigla niya nang makitang magkakapatong ang mga biktima na pawang wala ng buhay. Sa teorya, posibleng nagsampayan ng basang damit ang kanyang kapatid na sa alambre matapos maligo at makuryente na maaring sinakluluhan naman ng misis nito at ang grade 5 na anak na lalaki kaya pare-pareho silang nakuryente. Nasa 49 na high school student, karamihan ay mga babae mula sa 2 paaralan sa bayan ng San Fernando, Masbate ang isinugod sa pagamutan matapos na sumama ang pakiramdam, mahilo at mawala ng malay nang magpanik sa biglang pagtama na 5.4 magnitude na lindol sa Claveria ng nasabing lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang sentro ng lindol 40 kilometers sa timog kanluran ng Claveria, Masbate, dakong alas 8:53 ng umaga, tectonic in origin at may ilalim na ito na 7 kilometers. Sinabi na PBOX, nararamdaman din ang intensity 3 sa Legazpi City, Albay, Aroroy, Masbate, Castilla, Donsol at Sorsogon City sa Sorsogon. Intensity 2 sa Gumaca at Mulanay sa Quezon, Ligao City at Tabaco City sa Albay. Iriga City, Pili, Ragay at Sipokot sa Camarines Sur, intensity 1 sa Udingan, Romblon, Batuan, Masbate, Sangay, Camarines Sur, Bulusan at Preto Diaz, Sorsogon at Malinaw, Aklan. Dahil sa lakas ng pagyanig, 40 students mula sa Espanya National High School, 9 naman ng estudyante ng Don Carlos Mejias National High School sa bayan ng San Fernando ang sumama ang pakiramdam dahil sa takot at pagkahilo, at lahat sila ay isinugod sa pagamutan ng nagresponding police at miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction Management sa San Fernando sa Rural Health Unit ng bayan na agad nabigyan ng atensyong medikal. Para sa balitang sports, sa kabila ng tagumpay sa Wimbledon Championship, walang balak si Alex Yala na tumigil at tuminto sa ginagawa nito. Sa halip, mas lalo pa itong naging uhaw sa mas mataas na tagumpay na makamit sa susunod na torneyong lalawkan nitong particular na sa Grand Slam event. Umabot si Yala sa 4th round ng Wimbledon at pinakamataas na pwestong nakamit nito sa Grand Slam tournament. Para sa balitang showbiz, ito lang po yan sa ABN Balitang Tanghali. Open si Richard Gutierrez na pasukin ang politika kung kinakailangan. Pero hanggang dun lang umano ang komento ng aktor nang tanungin kung tungkol dito sa intimate interview with him and Barbie Imperial para sa finale ng Blood versus Duty. Pinaghandaan ngayon na magkarelasyon ang birthday ng aktres sa August 1 dahil sa isang malaking charity event at gagawin nila ito dito sa Bicol. Bibisitahin nila ang elementary school na pinapasukan ni Barbie noong upang mag-donate ng ilang kailangan sa eskwelahan.
And then, ang pinsan daw niyang doktor ang kasama niya sa nasabing medical mission. Hindi nawawala sa sistema ni Barbie ang pagiging probinsyana. Lagi siyang binabalikan na lumaki siya sa Bicol na ngayon nagpapatayo siya ng kanyang dream house. Bukod sa pamilya ni Barbie, may mga kamag-anak na pala sila Richard sa Bicol. At na-trace rin nila nakakilala ng Daddy Richard, si Eder Gutierrez at ang lolo ni Barbie. Samantala, sa pagtatapos ng Blood versus Duty, maraming revelasyon na magaganap ayon sa aktor. Ito ay ang pinagbibidahan nila ni Gerald Anderson. Ayon kay Barbie, sanay siya sa mga market dahil nga sa Bicol, kaya nga raw pagdating sa kanilang palengke tour, tinuturo kay Richard ang mga sariwang isda at ilan pang seafoods. TunePocket.com. Yes, health tips naman po. Paano palalakasin ang inyong immune system? Sabi nga, di ba, bawal magkasakit. So, paano ba tayo iiwas sa sakit? Magagawa ba natin ito kung magpapalakas natin ang depensa ng ating katawan? Ito ay ating mga white blood cells na pumapatay sa mga mikrobyo, bakterya, virus at cancer cells. Dalawang klaseng white blood cells. May T cells gawa ng thymus gland and B cells gawa ng bone marrow. Paano sinusukat ang immune system? Pwede natin tingnan ang dami ng yung white blood cells sa dugo. Ang normal na rami ay 4 to 10. Ang mababa ay 3 to 4. Ang sobrang baba ay wala pang 3. Ito ang mga paraan para maging malakas at masigla ang ating white blood cells. So take note guys ha. Ito yung mga tips po natin para mapataas natin ang ating mapalakas natin ang ating immune system. Kumain ng maberde at mapupulang pagkain tulad ng mga gulay, carrots, kalabasa at kamatis. Mag-exercise pero huwag sobra. Ayon sa isang pagsusuri, mas konti ang magkakasipon kapag regular ang pag-exercise. Mag-relax o magpahinga. Mag-aral ng iba't ibang paraan para mag-relax. Pwede ang yoga, masahe, meditation at magbakasyon. Parang napaka-expensive naman ito. Magkaroon ng kaibigan o kamilya na sosuporta sa iyo. Malaki ang maitutulong yan sa pag-iwas ng sakit. Yan. Tama yung mga relatives. Dapat kayo yung laging nandyan. At least meron po kayong mga advices na mga health advices para po sa mga relatives nyo, kaibigan nyo. So, wag po tayong magpadagdag ng stress. Ang tawag dito, yung dapat matulog. Kapag may sakit na, kailangan ng katawan ang pahinga. Ang mahimbing na tulog ay talagang nagpapalakas sa ating katawan. Dito, inaayos ng ating katawan ang mga nasisirang cell. So, pag tulog po tayo, ang ating mga selula ay gumagalaw po sila. So, kailangan po talaga 8 hours, dapat mga 9 tulog na po tayo para at least po, that time po kasi pag tulog tayo, dyan din po gumagana ang ating organs kasi di ba rest tayo kasi pag sa umaga busy naman tayo. So it's high time na pag tulog tayo, yan naman yung parang time na nagkumikilos kasi yung mga organs natin at mga cells, diyan po sila active pag sa gabi naman. Huwag masyadong magpa-araw, may tulong ang konting araw sa paggawa ng vitamin D sa katawan. Pero ang sobrang pagpapaaraw ay nakakasama naman sa immune system. Uminom ng 10 basong tubig, basta't may sakit ka, kailangan mong uminom ng maraming tubig para maglabas ang toxins at init sa iyong katawan. Huwag agad uminom ng antibiotics. Karamihan ng mga sipon at trangkaso ay galing sa virus. Hindi ito magpapagaling ng antibiotics na pumapatay lang ng bakterya. Ang sobrang pag-inom ng antibiotics ay pwedeng makasama rin dahil sa nawawala ang friendly bacteria sa ating katawan. Magtanong muna sa doktor. Magpagabakuna. Mahalaga ang bakuna para maprotektahan ang ating katawan. Sinasanay ng bakuna ang paglaban ng katawan sa mga espesyal na mikrobyo. Sa mga edad 50 pataas, kailangan ng pneumonia vaccine at flu vaccine. Mahalaga din
din ang hepatitis B vaccine at tetanus vaccine. Sa mga bata, kailangan kompleto din ang kanilang bakuna. At the same time, importante pa rin magtanong sa inyong doktor. So yan po, dyan na po nabubuo ang ating balitang tanghali. Dito po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Thank you so much po sa 4 million viewers. Yan. Yan kay Ma'am Minerva. Yan. Thank you so much po kay Nelly Ordonez Sisman. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang shout out daw po Ma'am G. Yan. Thank you din po sa lahat ng staff po ng Provincial Engineers Office dyan po sa Salugan, Kamalig, Albay. And then, syempre, sa pamumuno ni Engineer Dante Baclao. And then, syempre naman, kay Daddy Joe Mbuenga, good afternoon. Magandang tanghali po sa lahat. Thank you so much, Daddy Joe. And then, syempre, kay Ma'am Minerva Barameda. Hello po, watching here in MG Barameda Insurance Services. Thank you so much, Ma'am Minerva. Ito din may grupo din to dyan sa Anislag. And then, meron siyang resto bar yata dyan. So, minsan, nag-help po siya ng Zumba sa grupo niya. At lagi po itong may award ang grupo ni Ma'am Minerva Barameda. Thank you so much po mga Barameda family dyan po sa Daraga Albay. And then syempre po, thank you for watching Ma'am Minerva. And then syempre sa ating kumare si Ma'am Charlotte Mangampo, ang aming executive manager ng banggitin ko na din, malay mo magpa-ads ang personal collection product. Hello, Mads, Jessie. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you so much po, Mads, Charlotte, Mangampo, and then Mangampo family dyan po sa Pandan, Pandan, Daraga, Albay. And then, syempre, wag nating kalilimutan ang vlogger na si Maria Isabel D. Barrela is watching right now dyan po sa Taisan po ba kayo? Or Estanza. And then, syempre, thank you so much for watching Sir Henry Balian Liandelar Jr. Ang regards po sa mga Liandelar family dyan po sa Santo Domingo, Albay. And then, syempre po sa store nila, yung SM, SM store nila dyan po sa kanilang lugar. And then, maray na hapon, sabi ni Sir Henry Balian Liandelar. So, sabi niya, mag-request po ako sa Sabado. So, magana na tayo, magti-team na tayo sa Sabado, yung Saturday Vibes with Sir Henry Balian Liandelar. So, darating tayo niyan. So, paayos ko lang yung sked kay Sir Jonathan. And then, syempre, with approval ni Sir G. And then, syempre, sabi niya, pa-shout out friends. Syempre, batiin po natin ang lahat ng staff na BGSO sa pamumuno ni Sir Dimakulangan. And then, syempre, maraming salamat po kay si Ma'am Chona Villanueva dyan po sa First Park Subdivision, Daraga, Albay. Thank you so much po sa Villanueva family for watching. And then, syempre, kay Ryan Nibreha dyan po ng Kamalig, Albay. And then, at the same time, sa Provincial Treasurer's Office, sa pamumuno po ni Ma'am EJ na nandun po sila sa Naga ngayon, may training. And then, get well soon din po pala kay Sir Alistair na Trangcaso. And then, syempre, happy birthday kay Ma'am Jolina Lamod, dyan po sa staff po ng Provincial Treasurer's Office, Cashier Department. Sa Cash Division po siya. Nandyan po siya. Si Ma'am Jolina Lamod. And then, syempre, sa lahat po ng viewers natin, thank you so much for watching. Abangan niyo po ulit ako sa Thursday para po sa Balitang Tanghali. Dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Nakasama niyo po ang inyong lingkod, Jessica Marceliana. Thank you so much po. Don't forget to follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. And then, syempre po, thank you so much sa ating boss, kay Boss Alejandro B. Alianza. And then, syempre, ang ating CEO ng Daraga Home Depot, si Ma'am Marisol Nator. And then, syempre, sa lahat ng mga sponsors natin na nasa screen, maraming salamat po sa inyong suporta. And then, nakasama po natin ang inyong lingkod, Jonathan, and dito po sa IT. And then, we're located at Washington Drive, Legazpi City. May nagpapahabol pa ba, Sir Jo? Nabati dyan sa page? Wala na. Happy birthday po sa lahat ng my birthday. TunePocket.com. Wala na, di ba?
check po natin. Thank you so much sa ating mga viewers. Abang-abangan po tayo ng mga balitang tanghali. Ayan, si Sir Henry Balialian Delar. Thank you so much. Ano gusto niya po kasi maka-experience din dito. Try natin Saturday 1 to 2. Abangan niyo po ang Saturday Vibes, ang pagbabalik. Maraming salamat po. God bless everyone. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.